Today, we continue ang atong nasugdan nga series last Sunday on kaning ato ang before pa na. Yan. No, better together, every member a minister. So muna atong series from April up until May. So last Sunday we have been challenged by Pastor Ken, no, that to be a member of the church means to serve. Okay? Ang desire sa Ginoo and ang design sa Ginoo para sa ato is once mahimot ang miyembro sa isa ka simbahan, for example, diri sa taxi, gihatagan na ta og gasa that we can use in order to serve God and to serve one another. So whether that is playing instrument, makig-abi-abi ka, preaching, teaching sa mga kabataan, those are our ministries. No? And so we want to encourage you to sugod last Sunday up until sa ato mahuman ang ato ang mga activities naatay or ato ang kaninga series naatay mga makahuna-una na ta paunsa ta maka-serve diri sa ato ang simbahan. So today magsugod ang atong ginatawag nga ministry fair. No, ambot lang kung nakalingi na mo dira sa side. So naatay booth dira that we encourage you to visit later on. Kay we will discuss mga further details. Kaya ang naka-assign this morning, which is under sa ACUA, is ang worship department. No? So, sa worship department. So, sa worship department, ginadesire na mo nga, mas apag yung maka-appeal, maka-join sa atong worship department. So, today, I want to present to you ang lahi-lahi ng mga ministries under the worship department. And maybe some of you will be interested to join us sa ato ang worship department. So, sa worship department, no, gibutang na to dira, we exist to glorify God. Mao gyud among desire by using our God-given talents and skills to provide an atmosphere of true worship among God's people, and that is you. No, mo na atong desire nga mahimaya ang Ginoo sa atong pagsimba together. So under sa worship department, datay 5 ka categories or sabay, 5 ka ministries. No, naatay lahi-lahi nga mga ministries na pwede ninyo apilan. So first is ang atong music ministry team, which is ang kanang mga gatugtog every Sunday. So under sa music ministry, we desire nga napag maka-join nga mga instrumentalist. Basig na ay kabalo sa inyo mo tugtog diha or naga-desire mo tuon. So maybe you can join us sa atong ministry. And of course, singers. As much as possible, kung daghan gyud tag mga singers, mas nindot, no, kay mas nindot sa paminawon pagdaghan ang magkanta dungan. So natay mga song leaders, pwede po backup singer. So muna siya sa music ministry team. Tanawa daw imong katapad kung murag hawt na siya mo kanta. No ba? Dili. Next, basig kung dili siya sa music ministry, maybe dili siya sa creative media ministry. So sa creative media ministry, sila ang in charge sa ato ang mga graphics, sa ato mga gina-display dere, and even online, kana sa atong Facebook and YouTube. So if you know how to edit photos, videos, kabalo ka mo photograph, mag-take og video, kabalo ka kanang PowerPoint, kabalo ka og Canva, graphic designing, you can join the ani nga ministry. Okay? So if you have skills and talents dire, please, we encourage you to join us sa creative media ministry. Next, program ministry. Ang program ministry is sila ang in charge every time we have special events, special programs. Like for example, hapit na Mother's Day, ang atong baccalaureate, anniversary Thanksgiving. So sila ang huna-huna unsa ang himuon during sa program. So if you kanang maayo ka magplano, maayo ka mag-coordinate, mag-assign, or maybe hawad ka mag-host or mag-MC, pwede ka ani nga ministry. Okay? So, kung maayo ka dili ka ulawon, storya din sa tubangan, pwede ka nga ministry. Next is ang atong ushering ministry. So, sila ang mga kanang frontliners yun na to. The moment nga musulod mo sa church, sila ang welcome sa toa. No? Sila ang nadira sa pinakatubangan. Sometimes, kung natay big events, kinahanglan po natong marshal, sila ang mga ga-assign sa atong parking kung daghan na gyud og sakyanan. So if nindot kayo ang imuhang ngisi, if ikaw ang pinakanaay nindot nga smile, pwede gyud ka dir sa ushering ministry. Tanaw day mong katapad balik, nindot yang smile.
I-recruit na nato na sa ushering ministry, be. So, kanang makig-abi-abi, welcome, mo na to ang ushering ministry. And then lastly, we also have technical ministry. Sila ang work together with the music ministry team sa pag-produce nato o kanang nindot nga quality sa sounds nato. So if you know anything about audio mixing, audio tech, so pwede mo ani. Or kung gusto mo motabang, mag-arrange, mag-maintain sa ato ang unsa, pwede mo sa stage hands. Kana natin big event, sila ang tigtabang kang Pastor Tan sa mga pag-andam sa ato ang mga gamit. So mo ni ang lahi-lahi nga mga ministries under the worship department. Of course, daghan pa matag ministry which we will be talking about for the next Sundays. Pero karon since worship department ang in charge, kami mauna. So hopefully na sa inyo naguna-unay, uy gusto ko mag creative media ministry kay nindot kog tingog. Tama ba? Gusto ko ani mo appeal kay na ako'y skills ani. Or if you want to learn, pwede ra pod, no? Naatay dito sa booth nato, paggawas nato dirita sa right side, naatay ministry booth, you can ask questions and dito nato mahibala ano sa may mga commitment nato once we want to enter ang kanisya worship department. And naapod tayo pa games dito nga naay prize. So later, we encourage you, join ta dito sa ato ang ministry booth right after our worship service. One thing that we want to emphasize is sa ato mga ministries, particularly diri sa worship department, we have made it a qualification, no, nga kung gusto ka mo appeal sa isa ka ministry, especially under the worship department, kinahanglan you must be a registered member of the church for 6 months. Okay? Nganong ingana man, nindot naman kog tingog karon, pwede na kumukanta. Masahod pa magani ko sa song leader. So nganong ingana man, because we want to emphasize that ang inyuhang identity sa Ginoo sa ang pinaka-importante. No? Ang skills, secondary na lang na. Ang inyong pag-serve, inyong ministry, ikaduha lang na. We want to make sure that you are aligned sa inyong relationship sa Ginoo, and at the same time, align pud mo sa direction sa church, no? Kanamo nang we desire nga kasabot mo sa membership nganong magpamembro sa bag-o mag-serve, no? Importante gyud kana. So, isa na sa atong qualifications. So hopefully katong mga nagsobra 6 months dire, naka-sign up na mo sa membership, pwede na gyud kayo mo join sa ato ang ministry. Okay? Now kami sa worship department, we always try to remind ourselves that the goal nganong ginabuhat namo ni, no? Nganong ga-serve me every Sunday dire, ga-practice me every Saturday, ga-andam. We remind ourselves nganong ginahimo ni is because ang goal namo is that the people of God kamo will be ushered into His presence. Mao ginamong goal nga pag abot ninyo dire kanabang madala mo sa presensya sa Ginoo. That's the purpose of the worship department. Nga kamo makasimba mo freely diha sa Ginoo. All of these things we do because we want to provide the best possible environment nga dili ta distracted nga mosimba, no? So muna ang amo ang goal every Sunday nganong gahago man gyud may og practice, andam ang creative media, gasmile ang atong mga ushering ministry maski nananan sila mga ginabati, smile gid na sila sa inyo ha. Kaya nga naman, they want to provide the best possible environment nga makasimba ta sa Ginoo. Pero, this is isa ka importante nga pero. To fully experience God sa atong pagsimba, wala ni siya nakadepende sa music ministry team. Wala ni siya nakadepende sa ginahimo sa creative media or the rest of the worship department. Kabalo mo, I have been to different churches. Alliance, Dili Alliance, Dagko, Gagmay, sa Bukid, diri sa syudad. And while dako gyud tabang ang atong equipment, natay aircon, comfortable ta, nindot ang atong lingkuran. Although that is very helpful, trained ang atong mga kauban sa ministry, kabalo mo, I have been to churches nga gitara lang ang ilang instrument. Yabag-yabag pagyud. Ang singer medyo alanganin pagyud gamay mo kanta. Pero kabalo mo, ang mga membro gahilak sa pagsimba. Why does it? Unsa may difference? Yes, blessed ta
nga we have all of these blessings nga na-experience nato karon every Sunday. Pero kung kita mismo, dili ta mo duol diha sa Ginoo sa pagsimba that He has intended for us. Kana bang pagsimba nga kanang uyon sa kabubuton sa Ginoo, then we will miss out sa mga panalangin or sa mga giandam nga mga blessings sa ato sa Ginoo every Sunday. You can be here every Sunday, pero pwede po ka muli nga wala kay dala. Nga wala ka na panalanginan. Nga wala kay bit-bit. Kay nga naman, maybe ang atong pag-adto diri, ang atong pag-worship, dili siya sa gidesign sa Ginoo. Our scripture this morning is found in Psalm 100. Mo tong gibasa sa ato aganihan, no? If you have your Bibles, let's open it in Psalm 100. And kaning Psalm 100 is known as a psalm of thanksgiving. Sa isa ka, wala na to na ilhan nga author, wala man gibutang dito. Kani nga klase nga psalm is a kind of psalm nga ginagamit to remind the people of God the manner and the reason why they worship. Okay? The manner, paunsa, and the reason, ngano sila muduol diya sa Ginoo, nganong diya sila muduol sa Ginoo sa pagsimba. And ang akong desire para sa ato akaron, no? What I desire for us today is for us to examine ourselves. Atong i-check ang atong kaugalingon as to how and why we come to worship God together. So mo ni ang bali pinaka-sentro sa ato ang pagastoryahan karon. To experience true worship is to know how and why we worship. Nganong naamang kadiri karon? Ug paunsa man ta dapat magsimba diha sa Ginoo. So let's first talk about the how of our worship. Paunsa ba gyud ta dapat magsimba sa Ginoo? Dapat ba nakatindog? Dapat ba nakalingkod? Dapat ba kusog ta mo palakpak? Hinay atong tingog? How are we to worship God? Now, two ways na gipakita sa ato dire in Psalm 100. Paunsa kita moduol diha sa Ginoo sa pagsimba. And the first way is when we worship, there must be a proclamation with joy. Say pasabot ani. Duha ka action word ang gigamit sa kaninga mga verses. Unsa ang una? It is to make a joyful shout. Unsa man ang shout? Singgit. Or in other versions, ang ilang gigamit is noise. Saba. No? So ang gusto day sa Ginoo that when we come to worship God, unsa man siya? It must be kusog. Or in other terms, it must be expressive. Kanabang muratag na daog-og ka ng raffle, kusog kita mo singgit, no? Yes, daog. Ingana ang gusto sa Ginoo, expressive, shouting, making a joyful noise diha sa Ginoo. So kung basihan nato ni nga salmo, dapat kusog, expressive. Di ba na may kanta nga, kabalo ba ng kanta nga, dahunog? Ingana ba? O sa meaning sa dahunog? Kanang sa sobra kakusog sa impact, kanabang muuyog ang kalibutan. Ingana nga klase nga worship ang ginadesire sa Ginoo para sa ato. Pero napansin nako, especially sa mga alliance churches, medyo naagi difference. Pag buadto ka dito sa mga medyo rural, kusog kay sila manganta dito. No? Kanabang expressive kay sila, sayaw pag ganing uban. Pero kita diri sa city, medyo conservative ta, no? Kanang, siguro, kanang, medyo behave ta. And I'm not saying nga mali na siya. No? Dili na siya mali nga, kanang atong palakpak, ingani rata, celebrate Jesus. Okay naman na siya. Pero what does our verse telling? What is our verse telling us? It must be expressive. No, nga naman, because when we worship God, this is a proclamation. Kinsa atong ginaproklaman? Of course, ang atong mga kauban diri, but this is a proclamation not just to us, but even to the world. Paunsa makadungog ang tibuok kalibutan kung celebrate. Nga na rata mo kanta. So it must be expressive. Kung unsa mo kasaba, kung unsa ka kusog inyong tingog, kung mga saba mo, dapat ingana kakusog ang tungong tingog when we express ang atong worship para diha sa Ginoo. No, so ayaw igsuon. Maybe kita medyo conservative bata. Ako conservative mangyud ko. Di mangyud ko tig unsa. But I have made it
a-challenge ako ang sarili nga mo, i-practice gyud nga mo, taas og kamot, mo kusog og palakpak, because this is our way of proclaiming God to the world. So ayaw kaulaw na mukanta ka og kusog. Ayaw kaulaw nga musayaw ka gamay kung medyo makapasayaw gyud ang ato ang kanta. No? Naamang gani mga simbahan nga nagsayaw og hawak mo ang beat sa sulod sa simbahan. Of course dili ta mo sayaw ana, pero pwede ta mo sayaw para sa Ginoo, no? Ayaw ka ulaw nga itaas ang imong kamot because this is our proclamation. This is our way of expressing ang atong pagsimba sa Ginoo. Of course, on the other side, bantay lang pod nga dili ka mahimong distraction sa imong katapad. Basig imong palakpak ana ba? Tapos na igo na nimong katapad, no? Anong tama-tama lang pod, no? But it must be expressive. Okay? Ikaduha, unsa ang action word nga gigamit diri? Aside from shouting, it is to serve. Now, in other translation, ang gigamit diri is worship. Ngano man, unsa ang ilahang ginapasabot diri? So, serving and worshiping is still, it speaks about us telling the world kung kinsa ang Ginoo pinaagi sa atong talents, pinaagi sa atong skills. Mo nang ginabuhat sa atong MMT, sa atong creative media. It's expressing to the world nga naami Ginoo nga ginaalagaran and we are using our talents to serve ang Ginoo. Nabadlong ko ani one time kay ako dili man gyud ko pang song leader. Okay? Basta bahalag ambot lang gyud kung naa sa situation, basig mapugos pa. Pero dili gyud ko ganahan mo song lead kay kabalo gyud ko nga pang backup ra ko. Pwede ra ko mo second voice, kanang tugtog, okay ra ko, kana gyud akong role, kabalo gyud ko mao na akong role. Pero nabadlungan ko one time kay kanilaging hilig ta mag-videoke pod, no? So pag magkayaya ay kusog mo videoke. So naami member, pag invite nila sa ama, ingon siya sa kuha nga, Pastor, okay ra man day mong tingog, nganong dili man ka mag song leader. Pero kusog man kay ka mo videoke. So sukad ato, unsa akong gihimo? Wala na ako nag-videoke. Joke lang. Sukad ato, of course, offering gihapon ang atong tingog para diha sa Ginoo. Pero kidding aside, kanabang we have talents, we have skills. And maybe we have been using it to serve the world. Pero wala na to siya gigamit para sa Ginoo. Hinumdumi, gikan na siya sa Ginoo. And we are to use it to serve the Lord, no? Kita ba, maybe we have been, naabatay mga skills nga pwede na to ihatag diha sa Ginoo, nga maybe mas nakabenepisyo pa ang kalibutan kaysa sa Ginoo. Di ba? Think about that. Now, these two words, or kaning nga mga verses, kaning mga action, unsa ang ilang pinaka-common denominator? Unsay ginapakita sa ato diri? That when we shout to the Lord, when we serve the Lord, unsa dapat? It must be with joy. Dapat with gladness, na ay kalipay. Kay ganaman, kung na ay kalipay, asa man nagikan? Sa kasing-kasing. Genuine ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay ganaman, that is what the ministry or serving God does for us. It brings out joy sa atoa. They must be done with joy. Pwede ta mo singgit all the week about the Lord. Pwede ta mag-serve diri, narata diri sa simbahan, para sa Ginoo all throughout the day. Pero kung wala na siya'y kalipay, kung dili na siya gikan sa kasing-kasing, that is just lip service. Or kanabang pakitang tao lang na siya. Pakita sa Ginoo. Pero ang Ginoo, kabalo man gyud siya unsa nasa atong kasing-kasing. Kanabang naalagi ka diri, nagkanta ka, naminaw ka sa mensahe, even maybe nag-serve ka, but layo ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Kabalo mo, giwarningan na ang Israelites, ani. And giusab po ni Jesus nga warning sa iyang mga disciples in Isaiah chapter 29, verse 13. Say, giingon dire, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Ang ilang kasing-kasing layo. Moingon sila, praise the Lord, bokanta, pero ang dire, layo sa Ginoo. No? Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Murabag, tungod kay mauna ni ang giandan, tungod kay giingon sa akong ginikanan nga dapat magsimba, na ako diri karon sa simbahan.
Pero dili na siya dapat ingana. We come here out of the joy in our hearts. Ingana dapat ang atong pagsimba. Which leads us to the second way of how we should worship God. And that is, we must approach God. Dapat muduol ta diha sa Ginoo nga naay tumong, naay purpose. Kung tanaw nato in these verses, no? It speaks of how we are to approach God in worship. Paunsa? Unsay gingon dira kada line? With singing. Mao day natay pagkanta every Sunday. Kaya naman, this is how we are to worship God. Pinaagi sa pagkanta. Di ba? And then, ikaduha, with thanksgiving. Dapat inubanan sa pagpasalamat. No? Nga pag magsimba ta sa Ginoo, we acknowledge, Lord, salamat sa imong mga gibuhat sa akong kinabuhi throughout the week. With praise na ay pagdayig sa iyang pangalan or pagdayig diya sa Ginoo and to bless His name. It doesn't mean nga when we say bless, makahatag tag panalangin sa Ginoo. Of course, siya man ang muhatag og panalangin sa ato. Pero it means, kana bang ginapasidunggan nato ang pangalan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That is to bless His name. No? I hope, maog yun niya ang among pag-ampo, especially sa worship department, nga walay nag-adto sa ato diri nga murag ang pagtan-aw nato sa pagsimba is plus points sa Ginoo. Magsimba ko kay naara ba ko'y ginaampo sa Ginoo? Dapat perfect attendance ko kay para tubagon sa Ginoo akong pag-ampo. Dili na siya ingana. Some Christians treat ang church na murabag kanang tambayanan. Mo adto kog church kay naa dito ako mga ka-vibes. Lingaw kay dito sa church kay sige ingani. And it doesn't mean nga mali na siya, no? Kay isa na pod sa design sa Ginoo that we come here to fellowship. Pero hinumduman nato that this is only secondary. Ikaduha lang ni, no? The main purpose why we have a church service every Sunday, nga anong nagaanda magyuta para sa Domingo, is because we have a God na unsa man gusto nato kantahan, na gusto nato pasalamatan, na gusto nato dayigon, na gusto nato ipalabaw ang iyang pangalan sa atong kinabuhi. That is the reason, or that should be the reason nga nung naata diri karong buntaga. Mao nang sa worship department, kami man gyud nag-handle mo nang bukang bibig yun nako ni sila. We also remind ourselves of this statement, kaning statement nga audience of one. No nga everything we do here every Sunday is primarily for God. Isa gyud ang among pinaka-audience, and that is God, no? Mao nang kung muuli ka after sa service, mogawas ka diha, then ingon nimo sa imong asawa, wala kay ko ganahi sa simba ganiha kay di ko ganahan sa kanta. Bag-ura kayo or siguro sa mga batanon pangtiguang mo nga kanta eh. Or di ko ganahan sa mensahe, di ko ganahan sa pastor. Or na ako'y dili ganahan sa pagsimba. Mga ikog sorry sa inyo ha. Sorry, dili tungod kay wala mo ganahi. Pero sorry tungod kay first and foremost, dili na para sa inyo ha. What we do here, dili siya primarily para sa inyo ha. Kami, secondary lang mga goal. Ang among pagpili sa mga kanta, ang among pag-prepare dire, that is something nga ginaampuan na mo, ginaandaman na mo, kaya nga naman, we have an audience of one. First and foremost, ang among ginaalagaran is ang Ginoo. It doesn't mean that dili na mo i-serve, no? Part man gyud na nga serbisyohan na mo, but we serve Jesus first. No na atong hinumduman. We are doing it for the Lord. Pero kani atong hinumduman pod on the other side. Kung niadto ka diri and imong giandam ang imong kasing-kasing nga musimba sa Ginoo. Imong giandam ang imong kasing-kasing nga mudawat sa mga pulong sa Ginoo nga giandam para sa ato. If you are here willing to give your best worship to the Lord, I'm telling you, dili magmatter kung unsa atong kantahon diri. Dili magmatter kung unsa ang atong mga makita diri sa tubangan. Dili magmatter kung kinsa ang magwali. Kay nga naman, God
will minister to the hearts of those who are worshiping Him in spirit and in truth. Kung tinuod ka nga niadto diri nga ang imong desire is tinud-anay nga pagsimba, then wala kay dapat kanabang dili kay ka mag-mind unsang kanta, ganahan ba ko ani nga kanta, ganahan ba ko ani nga magwawali. It will not matter because God will minister to you. Let me ask you, igsuon, why are you here? Nganong naamang ka diri karong buntaga? Are you here out of obligation? Tungod kay kinahanglan na ka diri? Kay plus points sa langit? Are you here tungod kay lingaw diri sa church? Or are you here because you want to proclaim kung kinsa ang Ginoo sa imuhang kinabuhi through worship? Is that the reason why we are here? So God has given us the how. Paunsa kita mag-worship. And also, God also gives us the why of our worship. Nganong magsimba man yuta diha sa Ginoo. And makaingon gyud ko nga ang Ginoo dili siya diktador. Kay ngano man, wala siya nagademand through commands. Nga kana bang magsugo lang siya, dapat himuon ni. Pero ang Ginoo naghatag pud siya og rason para kita mo simba sa iya. And mao ni atong makita dire this morning sa atong passage. Nganong we are to proclaim about Him with joy and why we are to approach Him with purpose sa atong pag-worship. And una is because of who He is. Kung kinsa siya. Unsa verse 3, remind ta dire makita nato sa verse 3 that the one nga giadto nato dire is kinsa man? It's God, no? Know that the Lord is God, or know that the Lord He is God. Kani atong giadto diri karon, dili ni siya celebrity, dili ni siya politiko, dili ni siya influencer. No nga makita nato diri sa atong palibot. But He is above everything and everyone else. No? Kaning statement nga it is He who made us. Siya ang atong creator. That is a statement of superiority. Nga wala tay mabuhat isip mga creation for us nga makapantay sa atong creator. No, kita diri ra gyud ta ang Ginoo labaw sa tanan. He is our creator. And say ang gisumpay dira, we are His people and the sheep of His pasture. So kita mga karnero kita sa Ginoo. And isip mga karnero, kinsa man ang Ginoo sa to He is our shepherd. Gahapon sa amo ang devotional before kami nag-practice, ang atong song leader nga si Karil gave us nag-exhort siya and gigamit po niya ni nga verse. And sa iyang pag-share, ana siya nga, ang mga sheep, isa ni sila sa mga makaingon ta nga pinaka-dili bright nga mga animals nga gihimo sa Ginoo. They are prone to kanabang maglaag-laag, magkasaag-saag. They are prone to make mistakes, nga kanang hapit na sila mamatay. Motong sa story Jesus do na hagbong sa bangin. So ingana ang mga sheep and kita ni ang mga sheep. No matter how hard we try nga mutuman or musunod sa Ginoo, nagitay mga kanang kapakyasan usahay. Tama? Do you agree? Nagitay mga kapakyasan. Pero ang sheep, dili niya kinahanglan nga kontrolon ang tanan. Dili niya kinahanglan masabtan ang tanan. Kay nga naman, naa siya'y shepherd. No? And ang shepherd, kinsa ang shepherd sa atong kinabuhi? It's God. And God as our shepherd, He is our good shepherd nga always magdala sa atua sa iyang pastures. When we say His pastures, it's the place where we will experience the fullness of God's blessing. Na kung kita nga mga sheep, mutuman lang ta, musunod lang ta sa atong shepherd, padulong ta sa iyang pasture nga makakaon gyud ta, nga ma-provide ang atong mga needs, nga ma-supply ang atong mga gikinahanglan. So that is our good shepherd. We have a shepherd nga tinuod na kaila sa ato. Kaya nga naman, He is our creator. Siya ang nakabalo sa atong purpose. Nga anong ingani ta, nga anong gibuhatan niya nga naata nga ingani. He is our creator and He is our good shepherd. And as His people, He will never leave us. Kaya nga naman, mao na ang ginabuhat sa maayo nga shepherd. Dili niya pasagdaan
ang iyang mga tupa. Mao nang angayan isinggit ang pangalan sa Ginoo sa tibuok kalibutan nga kanabang naay kalipay sa atong kasing-kasing. Kay nga naman, He is our good and loving and gracious shepherd. He is our God nga kanang kanunay nagaamuma, nagaatiman sa atoa. And not only that, not only because of who He is, but because of what He has done para sa atoa. Verse 5 tells us that the Lord is, unsa daw ang Ginoo? Maayo. He is good. Meaning, if we say that God is good, He is also doing good sa atong kinabuhi. Di ba? Katugingon nato sa Romans, He is working out the good sa ato ang kinabuhi. No, mao na ang ginatrabaho sa Ginoo in the lives of His people. Gingon diri that His mercy is everlasting. Meaning, padayon ang paghatag sa kaluoy sa Ginoo sa atoa. Wala naga-matter, wala naga-decide ang Ginoo kanibuutan, kanidili. Wala siya gatanaw ana. But His mercy, He continues to give to us. Kay ingana ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And lastly, ingon siya dira, His truth endures to all generations. So, say pasabot ani. Sa sinugdanan pa lang, God has already kanabang gipailan na niya ang sarili sa atoa. No? Gipakita na niya ang iyang purpose sa atoa nga iyang mga katawhan. And He has shown this pinagi sa iyang commands, sa iyang promises. Nga saan na ito makita? Sa iyang mga pulong in the Bible. And so, the Bible is the container of God's truth. And ingon pa niya dere, His truth endures to all generations. So kung unsa ang iyang gisaad sa iyang katawan in the past, maupod ang iyang i-fulfill nga saad sa atoa karon. And kung unsa ang iyang gituman nga saad sa atoa karon, i-fulfill pud na niya hangtod sa pinakadulo sa ato ang henerasyon. So may pinakadulo, apo sa tuhod, apo sa tiil, apo sa lapalapa, hangtod sa apo sa hugaw sa imong kuko. God will fulfill His promise to all of us. Nga naman, that is iyang saad sa atoa. And this is His truth, and it will be accomplished until sa pagbalik ni Jesus. So God is worthy nga, unsa man, kantahan, pasalamatan, simbahon, tungod kay ang Ginoo maayo, ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo is ang nagahatag sa atoa sa iyang kamatuoran. Matimanon ang Ginoo. Ang kabalo mo unsay nakanindot ani, it's because dili lang ni siya past tense nga because of what He has done. Kaning tanan nga iyang gipromise sa ato, He is continually doing it even sa ato ang panahon karon. So not only because of what He has done, we can worship God because of what He is doing and what He will do sa ato apag yung kinabuhi. Ikson, balik ko na ko ang pangutana sa atoa. Nganong naamang ka diri karon? Why are you here? What is your reason for coming to worship God? Are you here because nakita nimo sa imong kinabuhi ang pagkamatinumanon sa Ginoo? Mao nang gusto ka mo simba kay Lord, you have been faithful sa ako ang kinabuhi. Daghan kog mistakes, Lord. Daghan kog pagkakamali. Pero mupadayon kog simba sa imo, Lord, kay matinumanon ka sa akong kinabuhi. Are you here because na-experience nimo ang iyang paglihok sa imong kinabuhi, sa imong pamilya? In your prayers, you have experienced the working of God. Brothers and sisters in the Lord, as we gather here every Sunday, ang among prayer para sa ato ang tanan is dili masayang ang atong panahon sa atong pag-adto diri. Especially, nag-andam ba mo adto diri? Ni matamog sayo, nagkaon mo, dugay pa jud kay mo mag-make up. Unya mo adto mo diri, wala mo naka-worship sa Ginoo nga tinud-anay, nasayang ang inyong panahon. Ang among desire is that we understand how we are to worship God and why we come here to worship God. And so, let me leave you with this statement. Let's become better together in worship, sa unsang pamaagi, by proclaiming who God is in our life nga naay kalipay. Kana ba ang padayon nato ipadayag kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi nga naay kalipay sa atong kasing-kasing. And at the same time, approaching Him nga naay pagpasalamat, naay pagpasidungog,
sa Ginoo sa iyang mga ginabuhat sa ato ang kinabuhi. No? This is our desire, this is our prayer for all of us. That every time we come here, we become better together sa atong pagsimba diha sa Ginoo. Let's end ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo with our reflection. So pwede ta tagduha, tagtulo, and mao ni ang atong mga pangutana nga tubagon. Duha lang. Medyo lalom lang ni siya pag Bisaya ha, pero hopefully makasabot ra ka. Makasabot ta tanan. Una is unsa ang mga rason nganong dili ta kahatag og kinasing-kasing or wholehearted, okay? Ug malipayon, wholehearted and joyful worship to the Lord. Nganong naa may mga Sundays nga naata dire nga murag wa gyud mosulod sa atong utok. Maybe unsay I want you to think about the reason. Nga mugawas ta nga murag wala tay bit-bit, wala tay dalagikan sa atong pagsimba. Okay? Unsa mga possible reasons. And then secondly, ikaduha, paunsa pa nato mas mapadayag, how can we continue to proclaim who God is and what He has done in our life in terms of outside sa atong simbahan. No, ang atong worship dili ni kinahanglan ma-contain dire every Sunday. Dire sa ato ang building lang. No? Pwede ta mag-worship even outside. So sa tanaw ninyo, what are some ways that we can continue to proclaim who God is and what He has done in our life outside the church. So turn to your seatmate, turn to sa imong mga katapat, imong kauban diha, and let us share ang atong reflection from our question.
hope we are able to share, tanan-tanan ka-share, no? So let us pray. So, dungan po nato ni ampuan. Let's pray kung unsa man yung mga reasons, mga babag nga nung dili ta ka hatag sa ato ang tinud-anay nga pagsimba diha sa Ginoo. Ato ning iampo, Lord, help me deal with this, no? So that every time nga mo adto ta diri, ready ta nga mo duol sa Ginoo sa pagsimba. And then let's also ask the Lord, give me wisdom how I can become a worshiper even outside the church. So mag-ampo ta. Ginoo, we thank you for the opportunity that we can come here, O God, Sunday after Sunday. Kani Lord, imong gihatag that we can freely worship you. Salamat Lord, kay this is indeed a privilege for us to worship together as a church. Lord, ikaw ang nakita sa mong kasing-kasing. There are Sundays that we come here na dili mi ready nga mosimba diha sa imo. Maybe we are distracted by the things sa among life, mga panghitabo sa kalibutan, maybe na ay mga hindrances sa among kinabuhi like sin or unsa pa ba nga mga butang, O God. But Lord, you have heard your people, and sa ilahang pag-share ani, O God, may it be a commitment, O Lord, to surrender all of these things so that every time that we come here, ready mi nga mo simba ug tinut-anay diha sa imo, O God. Bless also our desire, O God, that ang among pagsimba dili lang kutob diri sa physical nga church, but we can bring it to our homes. We can bring it to our workplaces. We can bring it to our schools and even to our communities, O God. Gamita kami to proclaim who you are and what you have done sa among kinabuhi with joy and gladness in our hearts. Bless your people. And I pray, Lord, that Tagsi will be a church, O Lord, nga makita gyud ang tinud-anay nga pagsimba diha sa imo, O God. Fill our hearts with joy even as we continue to worship you this day. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. May butag sa ato ang